Bansang ito ay atin. Okay. Walang sino man ang kinakailangan maghirap. Okay, Rob, medyo ganda ang diskusyon, no? Ang pakabilis ng oras. time check po na po tayo sa ganap na alas 4:30 na po ng hapon. Okay. Pabalik po kami. Magbabalik po tayo kasama mga kababayan. Medyo mainit na po ang ating talakayan at medyo tayo, lumalalim na. Parang kukulangin ang oras, no? Pero papakilala ko muna ating mga bisita, no? Ito yung ating publisher, si Mr. Danny Horado, at si ating editor-in-chief, si Marin Linda Aspiras. Magkaasawa, pero ba't iba pilido nyo? Joke lang yun. Yung itaanak ko, dito. Anak natin, Anak ko. Ay, Dino, ha? Buhatin muna kayo, pare. Ay, tayo na lang. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Napasyal po tayo dito sa ating mga kumpare. At medyo dinala ko yung inaano ko kahit malayo pa. Hindi naman mamamak. Hindi naman mamamak. Kasi nung binya ganitong anak ko, medyo abalang sa akin. So, itong aking asawa, si Miss Linda Aspira. Miss. Magandang hapon po sa inyong lahat. Roommate na yan, roommate. Okay, tuloy tayo sa ating dito siya. Partner, yung baka makalimutan natin yung isang bahagi ng ating programa, yung kabuhayan. Yung kabuhayan bago tayo magtapos ay anong ibig sabihin natin? Ito yung simpleng livelihood Kabuhayan to na kung saan ay tumutulig sa to sa monopolyo kapitalismo. Ito sa mga adhikain natin So, isa bahay at kabuhayan. Kabuhayan. Kasi kung may bahay ka, hindi ka na mga hold up, hindi ka na gagawa ng mga kalokohan, di ba? Kasi tahimik ka na, meron ka na uwian Ngayon, ano ang kasunod doon? Yung kung may pamilya ka, siyempre, pag tinawag ng pamilya, may asawa, may anak, kailangan mo ng kabuhayan, pagkain, no? So, kailangan, kung dalawang to, solve na lahat yung anay sa ating tahanan. Ito yung ating lipunang Pilipino. Ano po ang simpleng layunin natin dito sa kabuhayan? Ay magkaroon tayo ng kalayaan sa pananalapi, kalayaan sa ekonomiya, kalayaan makapagnegosyo. Kaya kontra po tayo sa monopolyo. Ano po na ibig sabihin ng monopolyo? Ito po yung kumokontrol, ito po yung nag-hoard, ito po yung nakikita natin napakaraming mall. Isang pangalan. Wag na ho natin bangasin, kontrolado, billionaire. Sa international community. Halos sa isang munisipyo, sa isang city, merong 2, 3 mall, no? Sila lang, mabibilang mo halos sa 40 pamilya lang. Pero in fairness, partner, nagmula talaga sa maliit din yung mga yan, katulad na lang nila, di ba? Lahat yan, nag-umpisa sa, kung sasaliksikin natin ang kanilang pinagmulan. Katulad rin natin sila, nang nagsumikap. So, dapat maging ehemplo natin sila o maging inspirasyon para tayo mismo, di ba? Tama yun, pero merong kaakibat na board, no? Mayroong Tungkol sa kabuhayan, gusto kong banggitin, dito yung si Apolinario Mabini, doon sa kanyang panukala, sa pagkakanga ng Republika. Sinabi niya, doon sa, yung tunay na 10 utos sa kanya, yung kakanin sabi niya, pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapagmamalasakit sa kanyang ikadadakila at ikatatanghal. Palibasay ang kanyang kasarinlan, ang siyang sariling kaluwagan at kalayaan. Ang kanyang pagkadakila ang magdadala sa iyo ng lahat mong kailangan at ang kanyang pagkatanghal ang siyang kabantugan at kabuhayang walang hanggan.
nakalagay po sa tingin ni Apolinario Mabini, yung ating kasalinlan, ang ating kalayaan, ang siyang bukal ng kabuhayang walang hanggan. Kabuhayang walang hanggan sapagkat napakayaman nga natin. Napakayaman ng ating bansa at ang unang-unang kailangan ng magkaroon ng laya. Laya mula sa diktasyon at kontrol ng mga dayuhan. Kasi ang nagmamay-ari, ang pinakamalaking korporasyon dito, ay mga dayuhan. Basta 10% lang, no? Ang mayayaman, di ba? Ang kabuuan kayamanan. Kasama na yung mga politiko yan. 10% pa lang, ano? Kasama na yung mga politiko. So, ano bang magdadagdag mo dyan? Siguro, sugan ko lamang yung mga ating talakayan, ang ating mainit na talakayan. Kung tutusin ho, ay napakarami yung paraan kung mamarapating yung lamang sana. Nakalagay na sa ating saligang batas sa Bill of Rights, diba? Na right to life, liberty, and property. Yung life, hindi lang ito yung mabuhay ka na hindi ka nasaktan, kundi ito rin magkaroon ka ng disenteng pamumuhay. Kalayaan. Anong kalayaan? Kalayaan na gawin mo kung gusto mong gawin hanggat hindi ka nakakasakit ng iyong kapwa. Kalayaan mo mag-aral, kalayaan mo magkaroon ng ari-arian. Ang problema lamang mo dito ng mga provision na ito ng ating saligang batas, hindi ito self-implementing. Kinakailangan mo ito ng implementasyon galing sa ating Kongreso. Ang layunin mo ng programang ito ay mulatin yung ating... Pwede na natin tawagin kongreso to. DWAD. Pwede. Ito, bahay at kabuhayan. Pwede na yan, kasama ng problema dahil ang layunin natin ay imulat ang isipan ng lahat ng Pilipino, mga ordinaryong mamamayan, kasama na pati mga kongresista, mga ibang politiko, na isa ito sa pinakamahalagang issue ngayon na magtulak sila ng mga batas. Dahil meron ng framework ito sa saligang batas eh. Ang kailangan na lang, yung implementing rules na ipapasa ng Kongreso. So, kaya lang ang problema, paano nilang ipapasa yung implementing rule? Wala naman sa puso nila. Ito ang layunin ng programang ito para gisingin yung puso ng mga tao na yan na ipasa na itong mga batas na ito. Gusto niyong ginagamit. Marami kasi. Sa maraming pinagkakaabalahan, di ba? Okay. Kaya unang-una, may mga batas kasi na parang sila mismong apektado. Oo, yun ang masakit na katotohanan. Yung ginagimikadan, sila mismo talagang apektado at dapat nating aminin, marami sa mga nakaupo sa Kongreso o maging sa ehekutibo, no, na sila yung nagipagputsaba. Nung una pa, sabihin natin, kung hindi man yung mga kasalukuyan, no, yung mga nauna, ito yung nagipagputsaba sa mga dayuhan, sa mga Amerikano. At nakaupo sila para ipagtanggol yung kanilang mga ari-arian. Sila kasi ang nagkamay ng lupa. Yung lupa iyan na pag-aari ng lahat ay sinarili nila. Kasi nung una, wala naman tayo mga titulo eh. Wala kasamaan. Basta, ano yan? Paggalang, pagkilala. Kung sino yung nandun, kung sino nagtatrabaho doon, siya kinikilalang may-ari. Kaya lang, sinunod natin yung sistema ng mga Kastila. Ang una pa pinatok. Tapos, iginalang ng mga Amerikano. Kaya pati kabundukan may titulo na. Karagatan natin. Oo, samantala. Yung Welcome Rotonda, may titulo na yun, ay tanda. Isang general pa yung biktima sa Cavite. Kaya walang imposible dahil tinitwist nila yung sitwasyon. Bago ko makalimutan, yung maraming mall ay namanahan ng loan sa World Bank, sa International Monetary Fund, na kung saan kaya biglang lumobo. Yung mga, ganyan natin babanggitin, pero alam po natin, pinag-aralan natin yung kasaysayan, at yan ay pinaglaban natin nung araw, na kaya nagsiyaman yan, hindi dahil sa pawis, kundi sa pawis ang sambayan ng Pilipino, dahil nagbabayad pa hanggang ngayon sa mga inutang na yan. At gusto ko rin idagdag, kasamang Triple M, na kaya tayo nagsasalita ng ganito, may lakas din tayo ng noon, ay na binabatikos natin ng gobyerno, naniniwala pa rin tayo, na may mga tao dyan. At sana marami rin, kahit nasa Kongreso ka, o kahit nasa Senado, mayroon din, na may pusong makabayan. At ang ating layunin na magbigay ng libreng bahay, pabahay, ng kabuhayan,
ay mayroong sa kanila na nasusuporta rin sa atin. Kailangan natin. Matagal na ginagawa yan, libreng pabahay. Yung mga panig sa administration, libreng pabahay. Yung mga namundok, pagbaba sa kapatagan, libreng pabahay, libreng kabuhayan. Ay ba't hindi bigay sa pagkaraniwan tulad natin? Kaya dapat talaga bumalakas ng batas. Mabilisan, pagkagalit. Mabilisan, oo. Okay lang naman. Okay lang naman. Yung galing sa bundok, bigyan. Yung hindi galing sa bundok, bigyan din. Pareho lang naman natin. Walang favoritism yan. Partner, magtutulayin ka ba? Oo, gusto kong maghandog ng isang tula para pampagising. Inahandog ko po to sa Programa na, Variety. Variety to. Pero bago po ako tumula, mga kasama, no, ay merong gusto magpapati po yung ating magigiting na mandirigma din sa labas, si retired Lieutenant Rosendo Drua Sr. at Neneng at mga kapitbahay nila sa Payatas, Quezon City. Pinabati po namin kayo dyan. Ito po ang Tripliman at mga kasama ko magigiting na mandirigma rin dito sa loob ng studio. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Partner, bumati ka na, baka makalimutan mo kasi yung apo ko, magagalit sa akin pag-uwi. Birthday ngayon, ikawalong kaarawan ng aking apo, si Samantha Beatriz Durueta. Happy birthday ako! Happy birthday! Okay, at magpakabait ka ha. 8 years old ka na. Mano sa lolo. At tutuloy ko pa yung baka maubutan na oras, babatiin ko na po si Dr. Jose Odilon Araton. Dr. Araton, pusahan ka naman na ron. Sana mag-prosper na. Binabati ko rin si Manny Aguilar, yung bayaw ni Senador Villar, no? At ganun din yung ating mga kasama, si Engineer George Ayon ng DPWH Cavite. Magandang hapon, Engineer. Mabuhay ka. Si kanyang magandang may bahay, si Ninita Ayon, isang CPA na at batikang underwriter ng Pilam Life Insurance sa Makati. Ganon din yung kanyang mga staff na masisipag, si Al Clemenya at si Nini Clemenya. Binabati po kayo ng aming himpilan. Mabuhay po kayo. Ganon din si Atty. Hilbalera. Hinintay po namin ang tawag nyo. Ito yung top notcher sa Barto, sa Ateneo. At top notcher din sa UST. Puro top notcher to, si Aurelio Sierra, ating kaibigan sa Antipolo. Mabuhay ka, Aurelio Sierra. Tuloy ang laban natin dyan. Ganon din sa iyong may bahay, si Lourdes Sierra at sa inyong pamilya. Mabuhay po kayo. Samantalin kasi pagkakataon kasi marami sa ngayon, marami na nakikinig sa ating istasyon sa DWAD, yung bahay at kabuhayan. Gusto ko lang batiin yung mga tiga Mancod sa Pating Balaray, sa pangumuno ng kanilang presidente si Esther at si Madam Gosom at si Madam Nitra. At batiin ko rin yung makasamang linga na si Hermit, si Ate Belen, nakikinig ngayon sa ating istasyon. At ang mga tiga Payatas sa si Arthur Halos, at saka sa Nagabatasan, si Kuya Ulot, saka si Ate Esther, at si Dante Esteban ng Mindoro. At ang GLP Maligaya chapter, nakikinig yan. Pati ang Kasi yung aking asawa, pinakamaganda sa studio, at ang aking bumati ko kayo. Ikaw, reporter, Poiterano, bumati ka din. Marinig na mapagpalayang hapon po sa inyo lahat. Pwede mga tigapakinig. Binabati ko ang buong pamilya, yung mga tigati, mamumulasan din po natin yan. Yung anak ko pang mga kalapulis, si Ate Serrano, malapit ka na ma-promote na natin.